At so ayan, hi guys! Welcome back sa channel natin at ito na nga po sa episode 140 para kay season 4 na ito ni Kalbo natin. At huwag natin patagalon pa, simulan na natin yan. At kahapon nga ay dito tayo natapos sa pagkukwento ni Bam ng nakalipas na buhay nga nito ni Silverfang. At now, ang continuation niyan is ito naman na. So tuloy ulit dito yung laban nga ni Silverfang at saka nga ni Garo. But din ay dito nga napapa-atras, napo-pushback ni Garo etong si Silverfang. At ito nga ngayon, habang pinapanood ni Bam etong si Silverfang, napapansin niya nga na napo-pushback, na overwhelmed nga rin ni Garo etong si Silverfang. Pero ganun pa man rin, incomplete pa rin, hindi pa rin ganun kakompleto o buo etong technique na ginagawa nga rito ni Garo laban kay Silverfang. So kaya nga dito sabi nga ni Bob, pero ganun pa man rin, kung gagamitin ni Silverfang yung kanyang forbidden technique, ay perhaps ay matatalo niya etong si Garo. At eto nga ngayon, sabi nga rito ni Bob na eto na yung pagkakataon ni Silverfang para nga gamitin yung kanyang technique. At eto, tilapon muna dyan ng bahagya etong si Garo. At dito nga sa isa pang banda ay sabi nga ni Bob, eto pa yung isa pang pagkakataon parang gamitin ni Silverfang yung kanyang technique. At dito rin sa pagkakataon na to, so ang daming opening na pwede sanang gamitin ni Silverfang yung kanyang forbidden technique laban dito kay Garo, pero hindi niya ginagamit. At eto nga ngayon, hala tuloy pa rin dyan sa pag-defend lang etong si Silverfang. At eto ngayon, sabi nga rito ni Bob, sabi niya na nga ba hindi gagamitin ni Silverfang yung kanyang forbidden technique laban dito kay Garo. At now, eto nga ngayon ay parang napangiti na rito ng parang bahagya lang etong si Bump. Sabi niya nga dyan ngayon, naiintindihan niya na kung ano yung gustong gawin ni Silverfang dito kay Garo. But then eto nga, biglang talsik naman dito etong si Silverfang, kaskas siya pabalik kay Bump, pero maya maya pa ay bumangon ulit dito dali-dali etong si Silverfang. Sabi niya nga dyan na kaya niya to, magagawa niyang pigilan yan si Garo. At ang tuloy niya pa nga dyan, na panoorin siya ni Bam sa pakikipaglaban. At so ito, sagot lang itong si kuya niya, sabi niya nga dyan na oo, nanonood ako, sabi niyang ganyan. At si Garo, talaga raw lumakas na talaga yung bata na yan, sabi niyang ganyan. At ito, tingin-tingin din si Silverfang dyan kay kuya niya, sabay maya-maya pa ito na nga nagdash ulit itong si Silverfang. At dito ay nagbalik ulit siya sa pakikipaglaban dyan kay Garo. So hala sige, banat dyan ito si Silverfang. At ito nga ngayon, pak, hala sige, so dito tuloy sa laban ito si Silverfang at saka nga itong si Garo. Pero sa loob-loob nga nito ni Silverfang, sabi niya nga dyan ay naririnig daw ba ni Garo yung kanyang mensahe, dahil sa gantong level na sa antas na ng lakas nito ni Garo, sigurado siya na naririnig ng araw ni Garo yung mga mensahe ni Silverfang mula sa bawat ataking ibinibigay niya dito kay Garo. At so ito ay sabi nga ni Silverfang na nabigo siya sa pagiging isang master at naging busy talaga siya sa pagiging isang hero. At dahil dito, talagang napabayaan niya yung kanyang mga estudyante. At now, nung nag-quit nga raw ay ang si Garo sa kanyang dojo, halos lahat ng kanyang iba pang mga estudyante nagsikwit na rin sa kanyang dojo. Tapos eto ngayon, nagbigay pa siya ng sakit ng ulo dyan nga sa Hero Association, kasi nga si Garo nagwawala, binabanatan yung mga hero. So kaya naman dahil dyan, lahat nga raw ng to kaparusahan, punishment para kay Silverfang. At dahil nga raw dito ngayon, kapag natapos na itong insidente na to at itong laban niya kay Garo, ay magkukwit na nga raw siya bilang isang hero. At ngayon ay mag-i-start nga raw sila o magsisimula ulit silang dalawa ni Garo bilang master and disciple. So itong si Garo ganun pa rin, talagang di niya pa rin nare-recognize dyan itong si Silverfang. Pero dito ay makikita na unti-unti nagkakaroon na ng bangas o ng lamat itong matang nga dito ni Garo. At then ay pagkatapos nga niya is balik naman dito sa side nila Genos, dahil ito nga nawasak na o nasira na rin pati itong binti ni Genos. Grabe, wala na yung kanyang dalawang braso, tapos nawasak pa nga dyan itong kanyang binti. At after nga niya, spam, bagsak dito itong si Genos. Grabe, tapos ayun yung mga Blackie, hinatak pa rito yung isa pa niyang binti. At eto ngayon, tuwan-tuwa itong mga Blackie na to, sabi nga nila dyan, tignan nyo, may nahuli kami, cyborg na caterpillar, sabi niyang ganyan. At then, nandito nga maya-maya, spam, pangana, sige, dito naman sa kabilang banda ay tuloy sila sa pagbanat dyan kay Tatsumaki. So grabe, wala nang din na makapalag dito itong si Tatsumaki. So kaya nga ito maya-maya ay parang itong engine ni Genos dyan sa likod niya, inactivate niya. At then after niya, boom, dito dali lipad si Genos. At ito nga ngayon is blagag, inatake niya itong mga Blackie na umaatake dyan kay Silverfang. So patay dyan itong tatlong Blackie na nga na to. At eto, bagsak ngayon dito itong si Genos. At ayun, si Tatsumaki bagsak
bumagsak na rin dyan. At din eto nga ngayon, tawag-tawag ni Genos itong si Tatsumaki, pero ayun, hindi na talaga kumikibo dito, wala nang malay dyan itong si Tatsumaki. So kaya nga eto ay kinagat na lang ni Genos itong ang damit ni Tatsumaki, at eto hatak-hatak na ngayon itong si Tatsumaki dyan. Grabe, ang lala, ang lunos ng lagay dito ni Genos sa hanga ni Tatsumaki. Pero itong mga Blackie, pinagmamasdan lang itong si Genos dyan. At ito nga ngayon sa loob-loob ni Genos na masyado siyang mahina, at ito sinacrifice niya pangaraw yung kanyang katawan para nga gawing cyborg yan. Pero ano nangyari, ang resulta, ang hina niya pa rin, sabi niyang ganyan. At din ay ito nga ngayon nag-aalit naman sa kabilang banda itong mga Blackie, sabi niya nga dyan, pinatay mo yung tatlo namin kasama, sabi nilang ganyan. Kala mo talaga laking kabawasan ng tatlo sa kanila, hindi naman. But then ay after nga niya ay dito nga ngayon nag-form na, nagsama-sama itong ibang mga Blackie nga dyan. At sabi nila ngayon dito kay Genos na dahil nga raw sa ginawa nito ni Genos, ngayon meron na lang sila na 449 billion 100 million 712,554 na natitira sa kanila. So grabe, billion pa yung natitira dito kay Blackie. Kaya nga sabi niya, ang sakit daw ng ginawa ni Genos sa kanila, sabi niya, kasi may pinatay siyang 3 piraso. Pero ito nga, biglang minak siya rito ng mga Blackie na nga. So sabi nga nila na kahit na anong gawin ni Genos sa sitwasyon na to, wala na siyang magagawa, sabi niyang ganyan. At then ito nga ngayon, ito patuloy pa rin sa paghatak niyan si Genos dyan kay Tatsumaki. Pero ito, may binubulong, may sinasabi itong si Tatsumaki dyan kay Genos. So tumakas na raw siya at iwan itong si Tatsumaki. At ayun yung mga ibang Blackie sa likod, tuloy pa rin sa pagsasalita, sa pagmamak kay Genos. Pero di na pinapansin niya ni Genos. But then, is back! Dito binanatan pa, sinipa sa mukha itong si Genos. Pero ito nga, habang binabanatan dyan si Genos, ay sa loob-loob niya, may pagkakataon na yung dati ay talagang magsi-self-destruct siya at idadamay niya lahat ng nasa paligid niya nang walang hesitation. Pero ngayon ay hindi niya na nga raw magagawa yan. At dito na nga napatanong itong si Genos, sabi niya nga dyan, yung patungkol sa lakas nung kanyang master, ano nga ba yung tunay na lakas? Yung tunay na lakas ba ito yung pagtalo sa mga kalaban? Dahil kung ito nga raw yung tunay na lakas, yung pagtalo sa kalaban, ay lumakas daw ba talaga itong si Genos? Kasi nga ayan, hindi niya natatalo Itong mga black sperm nga dyan, at ang nagagawa niya na lang protektahan itong si Tatsumaki. At ito tuloy niya sa pagbanat ay ang mga Blackie nga dyan kay Genos. But then ay dito nga ngayon biglang salita na itong mga black sperm na to, sabi nga nila, bilisan mo pa gumapang, sabi niya lang ganyan kay Genos. Grabe, talagang minamak nila dyan si Genos. Pero maya pa ito nga, biglang may naramdaman dito, may narinig itong mga black sperm na to. At din ay pagkatapos niya, isyan guys, so hanggang dito lang itong si episode 140 natin. So ayan, grabe, ang lala na naging kondisyon nga dito nila Genos. Pero yun nga guys, pala kayo malito yung pinapakita dito sa episode natin, ito yung bago dumating si King dyan sa eksena. So yun na naman, so okay, malilito. So yun guys, ay ulit, ay maraming salamat sa panood dito kay episode 140 natin. At hintay lang sa next na episode natin kay Kalbo. At yun pala si Sao Leveling natin, baka doon ko na siya ilagay kay second channel natin. So hintay lang, kapag nakapaglapag na ako doon, susundin ko kayo ulit dito. Tapos syempre gagawin din natin si Hunter, kasi may nagre-request niyan, at saka nga si Global Freeze. So yun, so hintay lang at review natin lahat, gagawin natin yung manga series ng mga request ninyo. So yun na naman ulit, ay lagi mag-ingat, God bless nyo lahat at kita-kits tayo ulit.